Dahil ang presidente ng United States ay madalas lumilipad na sakay ng eroplano, mayroong inilaan na sariling eroplano para sa kanya. At ito ang Air Force One. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang kakaibang features ang meron sa Air Force One na wala sa ordinaryong eroplano. Huwag na natin patagalin, simulan na natin. Sa number 10, ang Air Force One ay nuclear proof. Imagine kung ikaw ay nasa biyahe na nakasakay sa eroplano tapos tsumempo na sumabog ang nuclear mula sa ibaba. Siyempre kung ikaw ay ordinaryong mamamayan lang na bumabiyahe, kakabahan ka talaga ng bongga. Pero kung ikaw ay presidente ng United States na bumabiyahe na nakasakay sa eroplano at nangyari ang ganong hindi inaasahang pangyayari, malamang sasayawan mo lang ang nagpasabog nun. Well, ang Air Force One ay hindi basta-bastang eroplano dahil pag nasa loob ka nito, para kang nasa loob ng lumilipad na bunker. Ang aircraft na ito ay may napakatindi na reinforced armor na may kakayahang makasurvive sa isang pagsabog ng nuklear. Ang bawat bintana nito ay bulletproof at isa sa defense system nito ay may kakayahan nitong ma-jam ang radar ng mga kaaway at pigilan ng mga missiles nito. Kaya rin itong makasurvive sa electromagnetic pulses. Number 9, ang Air Force One ay may sariling hagdan at baggage loader. Bilang isa sa pinakamakapangyarihan leader sa buong mundo, ang presidente ng United States ay madalas ang banta sa buhay nito. Kaya ang nagdisenyo ng Air Force One ay talagang naglaan ng atensyon sa security risk nito. Karamihan sa ordinaryong eroplano, ang hagdan nito ay kinakabit mula sa labas na bit-bit ng isang truck na tinatawag na aircraft passenger stair truck. Pero ibayin nyo ang Air Force One dahil para maiwasan ng anumang security risk mula sa hagdan na kinakabit sa eroplano, ang Air Force One ay may sariling hagdan mula sa loob nito na retractable. Sa kabilang banda, ang Air Force One ay may sarili ring baggage loader na kung saan mache-check at mamomonitor ng mga staff ang paglabas-pasok ng bagahe sa cargo hold. Dito may iwasan na malagyan ang loob ng Air Force One ng kahit anong pampasabog. Number 8, ang Air Force One ay may sariling pharmacy at operating table. Kapag ang presidente ay nagkaroon ng anumang karamdaman o medical situation sa loob ng Air Force One, ang eroplano ay handa rito. Ito ay dahil ang Air Force One ay hindi lang first aid kit ang bitbit. Meron nitong sariling medical annex, kabilang na ang pharmacy at operating table na kumpleto ng surgical equipments. Siyempre meron ding doktor na siyang mag-handle ng anumang potential health emergencies. Number 7, ang Air Force One ay kayang mag-refuel habang nasa ere. Para sa mga commercial airplane, ang maubusan ng gasolina sa gitna ng biyahe ay napakalaking problema. Pero ang Air Force One, hindi problema ito. Dahil kung sakaling mangyaring maubusan nga ito, nandyan ang military combat aircraft na lilipad kasabay ng Air Force One at ito ang magsasalin ng fuel habang nasa ere ito. Ang procedure na ito ay hindi ganun kadali, pero hindi naman din siya ganun kakomplikado. Ang kailangan lang gawin ng fuel plane ay lumipad sa proximity ng Air Force One. Dapat parehas lang sila ng speed, saka i-connect ang tubo na dadaluyan ng fuel patungong tangke ng Air Force One. Number 6, ang Air Force One ay kayang magpakain ng 100 katao sa loob nito. Ang Air Force One ay may sariling kusina na naghahanda ng mga kain ng presidente at mga staff nito. Actually, meron itong dalawang food preparation area na kung saan dito naka-stack ang mga stove, oven, microwaves at refrigerator at may kakayahan nitong magpakain ng 100 katao. Bukod doon, ang chef na nagtatrabaho sa Air Force One ay kayang lutuin ang kahit anong gustong i-request na pagkain ng presidente. Number 5, ang Air Force One ay kayang lumipad hanggang sa maximum altitude na 45,100 feet. Habang ang commercial airlines ay typically may kakayahang makalipad around 30,000 feet, ang Air Force One ay kaya namang lumipad hanggang 45,100 feet.
Bukod sa lumilipad ito ng napakataas, napakabilis nito kahit puno pa ng pasahero. In fact, kaya nito lumipad sa bilis na 966 kilometers per hour. Number 4. Ang paglipad ng Air Force One ay technically tinuturing na military operation. Ang pagsakay at paglipad ng presidente ng United States sa Air Force One ay itinuturing na full-fledged military operation. So paano nga ba ito nag-work? Well, una, ang presidente ay tinatransport sa pamamagitan ng helicopter mula sa White House patungong Andrews Air Force Base na tinatawag na ngayong Joint Base Andrews. Pagkalapag ng helicopter, ang plane at runway ay iinspeksyonin ng miyembro ng Air Force para masiguro ang safety. At finally, ang Air Force team ay eskortan ang presidente patungong eroplano na Air Force One. Number 3. Ang Air Force One ay tinatawag din bilang the Dooms Plane. Sa Air Force One, ang presidente ay may mga kasamang staff sa loob at puro ito military analyst at strategist. Ang Air Force One ay mayroong command center na kung saan pwede ritong mag-execute ng orders at may pag-coordinate sa mga nasa ground. Kaya kung magkakaroon ng matinding kaguluhan sa ground, makakapag-execute pa rin ang command ng presidente sa loob ng eroplano. Number 2. Ang pagbiyahe ng Air Force One ay sobrang gastos. Kung ang commercial plane sa United States ay gumagastos ng halos $25,000 kada oras o 1.2 million pesos kada oras sa pera natin, ang Air Force One ay matindi. Alam nyo ba na ang kada biyahe ng presidente ng United States sakay ng Air Force One ay gumagastos na nagkakalaga ng at least $206,000 kada oras? Kung sa pera natin ay nasa halos mahigit 10 million pesos lang naman kada oras. Kumbaga yan na yung gastos sa lahat-lahat kasama na yung sahod, pagkain, maintenance at marami pang iba. Number 1. Ang Air Force One ay actually dalawang eroplano. Ang United States ay mayroong dalawang Air Force One. Ito ay dahil mayroon itong reserba. In case na kailangan dito ng maintenance o repair, may reserbang Air Force One na available para sakyan ng presidente. Ang dalawang eroplanong ito ay parehas na parehas ang features. Halos hindi ito makikitaan ng pagkakaiba.